Ano ang tamang disposisyon ng ordinaryong mamamayang Pilipino sa conflict na ito? Dapat ba kaming maniwala na kumakanlong ng terorista ang Iran? Yon. Ito sa video to ni Tagalog documentary ang title. Totoong ugat ng alitan ng Iran, US at Israel. Yan ito. Ang daming ads. Sarang to. At bakit ba parang ang dami-dami nilang kaaway? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ugat nito sa kasaysayan. Noong August 19, 1953, nagkaroon ng isang kudeta sa Iran kung saan pinatalsik ang nooy Prime Minister na si Mohammad Mossadegh at nilagay sa kapangyarihan ang Shah o ang hari ng Iran na si Mohammad Reza Pahlavi. Oh, dati pala ang langis sa Iran. Sa UK. Oo, ganun pala dati. Para kasi sa kanya, sa Iran nanggagaling ang langis, kaya dapat lang na ang mas malaking kontrol at ang mas malaking kita ay napupunta sa Iran. Kaya naman naglabas siya ng ilang mga panukala para baliktarin ang sitwasyon at mapunta sa Iran ang kontrol sa kanilang sariling langis. Kudeta para mapaalis si Mossadegh. Kaya labas tayo saglit ng comment. Mali din kasi kumakanlong ng Iran mga terorista eh. Gusto nila gulo at patayan. Ganyan kasi ugali nila at mapaghiganti. Kumakalong ng terorista ang Iran? Ha? Sige nga, ito, tatanungin natin sa Gemini. Yung ganitong comment nitong mukhang dami account. Tingnan natin. Tanong natin sa Gemini, tama ba na sabihin na ang Iran ay kumakanlong ng terorista? Ang tanong na iyan ay isa sa mga pinaka-controversial at masalimot na usapin sa geopolitics. Ang sagot ay nakadepende sa kung sino ang tinatanong mo, partikular na kung ito ay isang Western government o Iran mismo. Narito ang paghimay sa issue upang makita mo ang magkabilang panig. Sa pananaw ng US at mga alyado nito, ang Iran ay opisyal na kinikilala bilang isang state sponsor of terrorism. Ayon sa kanila, ang Iran ay kumakanlong o sumusuporta sa mga grupo sa pamamagitan ng pagpopondo ng armas. Ang Iran ay hayagang sumusuporta sa mga grupong tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza, na tinuturing ng maraming bansa sa kanluran bilang mga teroristang organisasyon. O tayo sa pananaw ng Iran. Mariing tinatanggi ng Iran ang paratang na ito. Para sa kanila, ang kanilang ginagawa ay support for liberation. Tinatawag nila ang mga grupong ito na freedom fighters o resistance movements na lumalaban sa pananakop, partikular na laban sa Israel at presensya ng Amerika sa rehiyon. Self-defense, argumento ng Iran na ang kanilang suporta sa mga grupong ito ay isang paraan ng pagtatanggol sa kanilang pambansang seguridad upang hindi sila direktang maatake sa loob ng kanilang bansa. Okay, sige. Scroll pa tayo. Ang issue ng definition. Dito nagkakaroon ng kalituhan dahil walang iisang international definition ng terorismo sa sinang-ayunan ng lahat ng bansa. Ang terrorist para sa isa ay maaring freedom fighter para sa iba. Tama. Ang Iran ay aktibo ring nakikipaglaban sa ISIS, isang kilalang teroristang grupo sa Iraq at Syria na nagpapakita na sila ay laban din sa ilang anyo ng terorismo. Sa madaling salita, kung susundin ang listahan at batas ng maraming Western countries, oo, ang Iran ay tinuturing na kumakanlong at sumusuporta sa mga terorista. Ngunit sa paningin ng Iran at ng kanilang mga alyado,
sila ay sumusuporta lamang sa mga resistors laban sa dayuhang puwersa. Meron sila mga kanya-kanyang dahilan. US may dahilan, yung Iran may dahilan. Sa atin, paano sa ating mga ordinaryong mamamayan, di ba? Ano bang pinakamabigat na dahilan natin para kumuha ng panig sa kanila, di ba? Ano ba dapat ang panig natin pagdating sa mga ganyang bagay? Or wala na lang tayong pakialam? Aware na lang tayo na magkalaban sila. Aware na lang tayo na nagtatawagan sila ng nagtuturuan sila na terorista to, hindi terorista yan, di ba? Pero kailangan ba natin pumosisyon na itong isa terorista talaga to? Kasi mo, kung ordinaryong mamamayan ka nga, wala ka namang pera, wala ka namang access sa malalalim na information, at syempre, common sense din, itong mga to, hindi rin naman nila, kung ano man yung katotohanan, hindi rin naman nila inaano sa tao Hindi naman nila binibigay sa tao yung katotohanan Laging merong storya sa likod ng mga galawan nila. Yun nga, kasi nga dahil nagigera nga yung mga bansa nagigera kaya yung mga totoong intensyon nila ay nakatago, di ba? So tayo bilang mga ordinaryo mamamayan, saan natin lalagay yung sarili natin pagdating doon sa ganung bagay? Tanungin na lang ulit natin si Gemini. Ano ang tamang disposisyon ng ordinaryong mamamayang Pilipino sa conflict na ito? Dapat ba kaming maniwala na kumakanlong ng terorista ang Iran? Yon. Dalawang sinagot niya, choice A at choice B. Pero sa choice A muna tayo. Ang pagtatanong kung ano ang tamang disposisyon ay nagpapakita na bilang mamamayan, ikaw ay naghahanap ng mas malalim na konteksto sa halip na basta na lang sumabay sa opinyon ng marami. Sa mga ganitong usaping geopolitical, walang iisang tama o maling paniniwala, ngunit mayroong responsableng paraan upang pag-isipan ito. Narito ang ilang bagay kung paano magkaroon ng matalinong pananaw bilang ordinaryong Pilipino. Maging mapanuri sa labels. Ang terminong terorista o freedom fighter ay madalas gamitin bilang isang politikal na kasangkapan upang makuha ang suporta ng publiko. Madalas gamitin bilang isang politikal na kasangkapan. Damn! Upang makuha ang suporta ng publiko. Damn! Huwag magpakulong sa label. Sa halip na magtanong kung terorista ba sila, mas makabuluhang magtanong ano ang mga ginagawa nila. Example, pag-atake sa mga sibilyan, pagpupondo sa milisya. Ayun, kung yun ang ginagawa nila, yung pag-atake sa mga sibilyan at pagpupondo sa milisya, kung totoong ginagawa nila yun, edi terorista nga sila. Tignan ang motibasyon. Unawain na sa international relations, ang bawat bansa ay may sariling agenda. Ang bansag na terorista ay madalas ibinibigay sa mga makapangyarihang bansa. Ang bansag na terorista ay madalas ibinibigay ng mga makapangyarihang bansa tulad ng US sa mga kalaban ng kanilang interes sa rehiyon. Nakakatawa. Bully talaga tong US, Yung terorista, madalas na ibinibigay daw ng makapangyarihang bansa katulad ng US. Binibigay sa mga kalaban nila. Number 2, unahin ng pambansang interest, Philippine interest. Bilang Pilipino, ang iyong disposisyon ay dapat nakaugat sa kung paano ito makakaapekto sa ating bansa. Ang ating gobyerno ay nagpapanatili ng neutral na foreign policy. Ibig sabihin, nakikipagkaibigan tayo sa lahat at hindi sumasali sa mga away ng ibang bansa hanggat maaari. OFW welfare. Ang ating pangunahing prioridad ay ang seguridad ng libo-libong Pilipino na nagtatrabaho sa Middle East. Anumang tensyon sa rehiyon ay direktang naglalagay sa kanila sa panganib. Huwag natin masyadong isa-isahin yan.
Iwasan ang echo chambers sa social media. Madaling maimpluwensyahan ng mga viral videos o memes na gawa ng mga panig na may kinikilingan. Mga panig na may propaganda, kumbaga. Cross-reference. Kung nakakita ka ng balita, subukan tignan ito sa iba't ibang source. Yun, napaka-useful nun sa mga netizens natin dyan. Kung nakakita ka ng balita, subukang tignan ito sa iba't ibang source. Hindi lang sa social media, kundi sa mga respetadong news organization na may magkakaibang perspektibo. Respetadong news organization na may magkakaibang perspektibo. Western media, Middle Eastern media, at Asian media. Huwag magmadali. Hindi mo kailangan pumili agad ng panig sa isang away na libo-libong kilometro ang layo sa atin. Okay lang na magsabi ng kailangan ko pa ng mas maraming impormasyon. Ang ganda nun. Huwag magmadali. Ito, napaka-useful na to. Useful to sa mga ganitong nangyayari nga. At useful din para sa anti-support sa mga sa mga nababalitaan nyo tungkol sa amin. Huwag madali. Huwag magmadali kasi hindi mo kailangang pumili agad ng panig. Hindi mo kailangang pumili agad ng panig. Sa away na libo-libong kilometro ang layo sa atin. Libo-libong kilometro ang layo. O kung halimbawa sa social media, daan-daang kilometro ang layo nun. Actually sa cellphone, pag sa social media, nakita mo lang sa cellphone yun. Malayo talaga. Okay lang na magsabi ng kailangan ko pa ng mas maraming impormasyon. Okay lang na magsabi ng kailangan ko pang mas maraming impormasyon. Ganun. Galing Tandaan, ang pagtatanong at pagdududa ay hindi tanda ng kawalan ng paninindigan. Ito ay tanda ng critical thinking. Hindi mo kailangang maniwala sa bawat naratibo na ibinibigay sa iyo ng media o ng ibang bansa. Bilang Pilipino, ang interes ng ating bayan at ng ating mga kababayan sa ibang bansa ay dapat maging North Star ng iyong posisyon. Itong dummy account, kumakanlong ng Iran ng mga terorista. Ay, hindi pala yun. Hindi dapat basta-basta binibitawan yung statement na yun. Kahit dito pa lang sa politika ng Pilipinas, maraming tao na naloloko. Maraming tao na ang napagtataguan ng tamang impormasyon. Ang daming walang access sa katotohanan, di ba? Or walang access sa katotohanan or naluloko pa rin. So, mas lalo talaga yun. Yung libo-libong kilometrong layo dito sa Pilipinas. Mas lalo yun. Di ba? Ang hirap talaga pumusta na makukuha mo yung tamang impormasyon. Di ba? Kasi nga, pagdating sa katotohanan, napapadulasan ng pera yan. Yung katotohanan, natatakpan yan basta padulasan mo ng pera. Di ba? Napopolitika nga. May mga tao na mapapatahimik mo pag binigyan mo ng pera. Meron din naman na magbabago ng statement, babaguhin yung katotohanan kasi nabigyan na ng pera, di ba? So ang tanong diyan, kung ikaw ordinaryong Pilipino, knowing na ganyan kahirap malaman yung katotohanan. Di ba? Mag-aaksayan mo pa ba ng panahon na alamin yan? Na yung politika nga lang dito sa Pilipinas, problema mo na. Yung kakainin nyo sa araw-araw, problema mo na. Di ba? Magre-research ka pa ba? Magkakaroon ka pa ba ng interest? Mag-uubos ka pa ba ng oras pagdating dyan? Pero at the same time, kapag wala ka rin namang alam dito sa mga bagay na to, gagamitin din naman sa yan ng kapwa mo Pilipino. Tatawagin ka ng tanga-tanga, alam mo yun, mamatahin ka dahil wala kang kaalam-alam sa mga ganitong bagay. So, di ba? Saan ka na po posisyon?
So ako, sa akin, pagdating sa ganito, gamitin mo yung cellphone mo, mag-research ka, kung ano lang yung maaabot ng research mo, i-research mo lang para lang sa awareness. Ganon din kahit sa politika rin sa Pilipinas, ganon din. Tapos, hanggat hindi sigurado, hindi mo naman kailangan magbadali, di ba? Hindi mo kailangan magbadali na bumitaw agad ng disposisyon. Yun nga sabi, basta sabi, hindi mo kailangan pumili agad ng panig. Sa lahat ng bagay yan, hindi mo kailangan pumili agad ng panig. Sa lahat ng bagay yan. Mas i-prioritize mo na panigan yung mga katotohanan na una mong makikita, di ba? Ang sasabihin kasi yan, sa iba kasi, ang makulit dyan, yung mga taong nakapili na ng bias nila. Ano yung kanyan? Dadaragin kanyan sa paraan na, paano yung mga taong namatay na ganun? Ganun. Doon pa rin tayo babalik nga sa masakit na katotohanan dito sa mundo na to, na pati yung mga kwentong pinatay ko no, yung mga kwentong kinidnap ko no, masyado ng creative yung mga mayayaman na tao. Masyado ng creative yung mga malalaking grupo na may pondo. Creative na sila na pati yung mga bagay na ganyan, kaya nilang pagmukaing totoo. Yung mga bagay na hindi totoo, kaya nilang pagmukaing totoo. So, yun. Ako, yun ang impormasyon na mabibigay ko pagdating sa bagay na to. Yun yung posisyon ko pagdating dito. Di ba? Itong sa Pilipinas nga. Ako ngayon, hanggang ngayon, hirap ako magsalita na sa mga politikong meron tayo ngayon. Sino dyan yung masasabi natin na pinakatapat? Given na lahat ng nangyari sa politika sa Pilipinas, given na rin sa lahat ng mga nangyari sa presidente ng Pilipinas, lahat, mapupusta ko na lahat yan, mga politiko na yan, meron ba dyang lalabas na malinis? Meron ba dyang lalabas na walang bahid? Diba? Nandiyan na, sila na mismo. Sila na mismo yung nagtatalo. Sila na mismo yung nagbabatuhan ng issue ng korupsyon. Sila na nagbabato ng baho ng isa't isa. O yun ulit, bilang ordinaryong Pilipino, saan ka lulugar doon? Di ba? Matatawag ka pang tanga. Ngayon, kasalanan mo pa. Nagiging kasalanan pa ng ordinaryong Pilipino na naguguluhan na dito sa mga gulo na to, matatawag ka pang tanga. Na dahil nalilito ka na kung ano na ba ang tama at mali pagdating sa mga bagay na ganun. Ay. Wow. Nagpatayo din siya ng maraming mga eskwelahan at nagbigay ng libreng edukasyon upang iangat ang karunungan ng mga kabataan. Wow. Binigyan din niya ng karapatang bumoto ang mga kababaihan. Wow. Hindi na natin yun masyadong iniisip ngayon dahil para sa atin, pantay-pantay ang mga babae at mga lalaki. Yan katotohanan talaga yun na ito yan, dito sa bansang Iran. Dati yung mga babae sa kanila walang karapatang bumoto. Pero eventually, nabago nung iba na yung nasa posisyon. Para sa equality. Yung equality nandito na yon. Nandiyan yung equality na yon. Ewan ko ba kung ano pang pinaglalaban ng equality nitong mga to. Pero nung mga panahong iyon, para bigyan ng karapatang bumoto ang mga babae ay isang napakalaki at napakaseryosong bagay. Sa kabuuan, umangat ang mga buhay ng mga mamamayan ng Iran. Wow. Pero marami ring nagalit sa hari dahil nga sa kanyang mga ginawang malaking pagbabago sa sistema at sa kanyang mga naging kalapisan. Kasabay kasi sa mga reforma at magagandang proyekto ng hari ay ang pagtatayo niya ng SAVAK o ang Iranian Secret Police. Sa ilalim ng SAVAK ay dinampot, pinahirapan at pinaslang ang ilan sa kanyang mga kalaban sa politika.
naging labis din ang paglustay ng hari sa kaban ng bayan para sa kanyang mga personal na proyekto. Boom! Isa sa mga Yan ang sinasabi ko eh. So dito, ito na naman yung usual case na kapag yung hari, too much power, dahil ang tao ay insatiable being talaga, incapable of handling too much power. Ito na naman yun. Ito yung reason kaya sobrang fan ako ng Bitcoin. Ulitin ulit natin siya. Kasi ito yung pinaka bagong handog sa atin ng teknolohiya. Ito yung innovation na against dito sa ganito, yung giving too much power in a single entity. Kapag tayo ay nag-ooperate na sa Bitcoin standard, distributed yung pera, tama, balanse ang distribution ng pera, kahit papaano magkakaroon na tayo ng laban kontra sa mga ganito. Na yung isang tao nagkakaroon ng too much power, kaya sumasablay na. Yan, sumasablay na. Nababahala na yung mga mamamayan. Sobrang kapangyarihan eh. Di ba? Ako talaga, wala. Kahit ako, kahit sinong tao, walang taong nabubuhay na capable of handling too much power. Katulad na ng mga bibigay dito sa mga hari ng mga bansa na to. Yun yung katotohanan. Kasi alam mo, maraming factor eh. Actually hindi siya ganoon kadaling sabihin talaga. Kasi double-edged sword yan. Double blade, double-edged sword yung pagkakaroon ng too much power. So, too much power, pwedeng ikaw ang natutokso, ikaw yung aggressor, ikaw yung predator. But at the same time, pag alam din kasi ng maraming tao na you have too much power, meron ding threat sa buhay mo. 'Di ba? Marami ring tao na gustong agawin yung power sa iyo, maraming tao na gustong kumalaban sa iyo. So ito yung mga noise. Ito yung mga noise na pinagdadaanan mo na minsan nagiging reason din kung bakit kakapit ka talaga dun sa too much power na yun, di ba? Kaya nakakagawa ka ng kasalanan lalo kang distracted, tapos yung too much power na yun nagagawa mo sa mali kasi threatened ka rin para sa buhay mo. Alam mo yun, sanga-sanga na, ang dami na talagang dahilan, pero overall babagsak. No human being is capable of handling too much power. Kahit nung panahon pa ng Biblia, ganun pa rin. Kung hanap ka man ng bida na makikita mo sa Biblia, yung bidang makikita nyo sa Biblia, hindi mo makikita nag-handle ng ganitong too much power. Hindi siya nagpa-practice ng mga ganito. Yung mga kontrabida, yung mga kalaban na makikita mo sa Biblia, yun, malinaw mo makikita. Mga nag-fail because of handling too much power. So, yun.